good. Hallelujah. Sweet and joyful song. Psalm 30 verse 11 to 12 says, You have turned from me my mourning into dancing. You have loosed my sackcloth and clothed me with gladness, that my glory may sing your praise and not be silent. Oh Lord my God, I will give thanks to you forever. Let us give thanks to our Savior and to our God, for He has turned our mourning into dancing. He has clothed us with gladness. So right now, let us rise up and give Him our highest praise. Wandering into the night, wanting a place to hide this weary soul, this bag of bones. And I try with all my mind, and I just can't win the fight. I'm slowly drifting, oh vagabond. And just when I run out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. He picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Oh, I cannot deny what I see. Got no choice but to believe. My doubts are burning like ashes in the wind. So long to my old friends, Berlin and bitter night. You can just keep them moving. You ain't but come here. From now till I walk the street of gold, I sing of how you saved my soul. This wayward son has found his way back home. He picked me up, He turned me around, He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, changed my name, forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Oh, thank you, Jesus. Oh, how lost another one. I am free, I am free, I am free. Sing it out. Hey, lost another one. I am free, I am free. Yes, you are. I am free. We say, hey, lost another one. I am free, I am free. Declare it. We say, hey, lost another one. I am free,
from throne to cross. From throne to cross, you came to die. A crown for thorns to bring new life. With every nail I feel your light. You look upon me with delight. Oh, what love! How can it be? For
Yes, Lord, sa iyo lang namin itataas ang aming mga kamay, ang aming puso at iaalay ang aming buhay. Sa iyo lang namin ito iahandog at ang lahat ng aming mga panalangin, Lord, ay sa iyo lamang namin dadalhin dahil ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan at ang aming Ama na mahabagin. So today, Lord, we ask, teach us to call on your name, teach us to pray, teach us to put our trust in you. In Jesus' name, amen. Palapan po natin ang Panginoon. For our prayer passage, ituloy po natin ang Salmo 34. Nung nakaraang linggo, binigyan natin ito ng title na Sa Lahat ng Panahon. At napag-aralan po natin na sa lahat ng panahon, tulad ni David, kahit na may mga pagsubok tayo kaliwat kanan, tayo po ay magpuri. Sabi ni David, I will praise the Lord at all times. No? His praise shall continually be on my lips. At tayo po ay manalangin sa lahat ng panahon. Dahil mabuti ang Panginoon sa lahat ng panahon. We are also encouraged na magtiwala sa Diyos sa lahat ng panahon at ang nakikinig ay mabubuhay. Magpakailanman or mabubuhay ang nakikinig sa Panginoon. Now let's read our next passage. Salmo 34 verse 15. Iniingatan ng Panginoon ang mga matuwid at pinakikinggan niya ang kanilang mga karaingan. Napakaganda pong verse. Itong verse 15 na nagbibigay po ng paalala sa atin at encouragement na ang mga namumuhay ng matuwid, mga sumasampalataya sa Panginoon ay iingatan niya. Meron bang mga danger sa paligid po natin? Yes. But the Lord will protect us. At ano pa? Sabi niya, pinakikinggan niya ang kanilang mga karaingan. Sino po rito ang may daing? Karaingan. I don't know sa language po ninyo, pero narinig nyo na yung salitang aring-ing. Alam niyo po yung aring-ing? Yung pag nasasaktan ka, yun yung gumaganon ka. Sakit. Sino rito may masakit? Masakit-sakit sa tagiliran, sa sa leeg, sa ulo. Yung bulsa, masakit, no? Umaaring-ing, ano? 'Di ba? Kailangan po natin dalhin lahat 'yon. Yung karaingan natin sa Panginoon, okay? At sabi dito, ngunit kinakalaban ng Panginoon ang mga gumagawa ng masama. So may paalala po sa atin na sa ating pananalangin at pagtawag sa Panginoon, magpatuloy po tayo sa katuwiran. Huwag kang mapagod na sumunod sa Kanya. Huwag kang mapagod na makinig at gawin ang pinagagawa ng Panginoon kasi yung mga karaingan natin ay pakikinggan ng Panginoon. At kung tinuturuan tayo na magtiwala dahil sa pagsubok natin, then allow those trials to teach us to put our trust in the Lord. Kung sa mga pagsubok natin, tinuturuan tayong maging matatag ng Panginoon, then allow those trials to produce perseverance, to produce hope, to produce pure joy sa buhay po natin. Kakalabanin ng Panginoon ang gumagawa ng masama. Sila'y kanyang nililipol hanggang sa hindi na sila maalala ng mga tao sa mundo. Alam niyo po ba isang blessing sa mga namumuhay ng matuwid? Sila po ay maaalala. Okay. Sino po yung mga madalas niyong naalala? Di ba? Those people na gumawa ng kabutihan po sa atin. At si Jesus na siyang nagbigay ng buhay para sa atin, kailanman ay hindi natin makakalimutan. Kaya nga po we are encouraged na lagi siyang alalahanin at when we gather, we celebrate Jesus. Amen po ba? Pwede pa palakpakan natin ang Panginoon. Lilipulin ng masama. Kaya lahat ng matuwid, tumawag tayo lagi sa Panginoon. Mahalagang tumatawag tayo sa Kanya. Dahil sabi, ang karaingan ng matuwid ay pakikinggan niya. Right? Iingatan ng Panginoon ang matuwid. So, do not be afraid sa mga
pagsubok natin. Verse 17, tinutugon ng Panginoon ang panalangin ng mga matuwid. Isipin niyo po, inulit-ulit. Pinakikinggan ng Panginoon ang kanyang karaingan, tinutugon ng Panginoon ang panalangin ng mga matuwid. Kaya mahalaga na nagpipray po tayong mga may takot sa Diyos, may katuwiran na mula kay Kristo. Sino pong magpipray sa inyong pamilya? Do you expect that the person na nakakasalubong nyo lagi, sa palengke, ay nagpipray sa iyong pamilya? Unless that person is your friend and your prayer partner. Amen? Kaya lagi po nating ipag-pray ang ating pamilya, ang ating mga kaibigan. Sinong magpipray sa ating bansa? Do you think yung nagpaplano ng masama sa ating bansa, pinagpipray niya ang ating bansa? Pinagpipray niya yung ating presidente, yung ating mga mayors? Di ba? Sino ang magpipray sa kanila? Tayo po. At sabi dito, tinutugon ng Panginoon ang panalangin ng mga matuwid at inililigtas sila sa lahat ng mga suliranin. Ilan po ang suliranin ninyo? Dito sabi niya, mga suliranin, madami. Kaya minsan po, hindi lang isang suliranin natin, di ba? Minsan, nag-uusap-usap sila, nagsasabay-sabay, nagkakampi-kampi. Di ba? Sinong ganon? Pag dumating yung kailangan, ba't parang sabay-sabay sila? Parang alam nila, na meron akong pangangailangan, sumabay pa ito. Sinong ganon? Tapos minsan, sasabay pa yung anak mo. Okay? Or may gusto pang sumabay? Ano sabi na? Sige, sabay-sabay na kayong lahat. Alright? Bring it on. Pero marami po tayong suliranin. Pero anong pangako ng Panginoon? Hindi niya pinangako na walang suliranin ang ating buhay. Pero pinangako niya na ililigtas tayo sa lahat ng mga suliranin. Amen. Palapakan natin ang Lord. May mga hindi ka pa ba na-accomplish this week? May discouragement ka. Put your trust in the Lord at lumapit ka sa Kanya. Verse 18, malapit ang Panginoon sa mga may bagbag na puso. God is close to the broken-hearted. Are you broken-hearted? May kabiguan sa puso mo. Ano pa? Tinutulungan niya ang mga nawawalan ng pag-asa. Di ba kung kailan tayo po ay broken-hearted at tayo po ay parang mawawalan na ng pag-asa, doon natin mas kailangan ng presence ng isang tao. And you know what? God is with us at hindi niya kailanman iiwanan ang kanyang mga anak. Amen. Palapakan natin ang Lord. Alam niyo po, si Baby Amo, pagka umiiyak nga po lumalapit agad ako sa kanya at sinasabi ko, Mommy's here. I will never leave you. Di ba? Ang sarap na. Tapos pagka dalawa na kami, nandyan, umiiyak pa siya, takbo kami. Pag tumakbo siya, sasabihin namin, we are here for you. I will never leave you orphan. Sinasabi ko yun kasi nabasa ko yun. Pero ayun ay words ng Panginoon. Kung ang Panginoon nga sabi, I will never leave you orphan. He gave us the Holy Spirit. Kung ang puso nga ng magulang, sasabihin natin, ayaw kitang iwanan, anak, ayaw kitang mag-isa. How much more our Heavenly Father who is so good and faithful in our brokenness, in our challenges, hindi ka nag-iisa. Lagi kang sinasamahan ng Panginoon. Kahit hindi mo ramdam, nandyan ang Panginoon. Because that is His character. Hindi character ng Lord ang nangiiwan. Character ng Panginoon ang laging nariyan sa mga may bagbag na puso. Hindi niya po sila iiwanan. Kaya mga matuwid, magtiwala, tumawag tayo sa Panginoon. Dahil maliligtas ang matuwid sa kanyang paghihirap. Yes, may mga daing tayo. Yes, may mga challenges tayo. Pero ililigtas tayo ng Panginoon. Let's continue. Last verses 19 and 20, marami ang paghihirap ng mga matuwid, ngunit inililigtas sila ng Panginoon sa lahat ng ito. See? Word of God nang nagsabi, marami ang paghihirap. Nino? Nang matuwid. Si Job, ilan ang paghihirap na dinanas niya? Napakarami po. Pero, ililigtas. Ngunit, inililigtas sila ng Panginoon sa lahat ng ito. So, do not fret. Okay? Do not worry. Do not be shaken. Kapit lang tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Sila'y iniingatan ng Panginoon at kahit isang buto nila'y hindi mababali. That speaks about God's protection.
Kailan nasulat to ni David? Noong mga panahon na wala na siyang alam puntahan. Kahit na yung lugar na ng kaaway, pinuntahan na niya para makapagtago lang siya sa pagsubok at problema niya na hinahabol siya para patayin at nagbaliw-baliwan siya. Pero anong naranasan niya? Niligtas siya ng Panginoon sa lahat ng kanyang mga pagsubok. Sino pa yung mga nirescue ni Lord? Tinulungan niya si Lot in the Bible. He was rescued in Sodom at Gomorrah. Talagang gugunawin na yun. Pero nirescue na ng Panginoon si Lot through Abraham. So, mapaparusahan ang masama, ngunit maliligtas lahat ng nagtitiwala sa Panginoon. There's last verses pa, 21 and 22. Ang masamang tao ay papatayin ng kanyang kasamaan at silang nagagalit sa taong matuwid ay parurusahan ng Diyos. Naranasan ni David na siya ay kamuhian dahil sa kanyang pananampalataya at katuwiran. So anong gagawin doon sa mga nagagalit sa matuwid? Sila'y parurusahan. Kaya kapag tayo tinutuwid ng isang taong may karunungan, huwag tayong magalit doon. Kapag itinatama tayo ng isang magulang, ng isang leader natin, huwag tayong magalit. Di ba? Pero ano daw ulit? Verse 22, ngunit ililigtas. Ilang beses sinabi dito, ililigtas, sasagutin ng Panginoon ang panalangin ng matuwid. Ililigtas ng Panginoon sa lahat ng kanyang pagsubok ang isang taong nagtitiwala at tumatawag sa kanya. Ngunit ililigtas ng Panginoon ang kanyang mga lingkod. Dito ginamit yung servant. If you are serving God, huwag ka ring mapagod maglingkod sa Panginoon. Mag-alay ng anumang handog sa Panginoon. Magbigay sa Panginoon. Tumulong sa ibang tao na iyong paglilingkod sa Panginoon. Ililigtas ng Panginoon ang kanyang mga lingkod. At, would you please read the last line? Sabay tayo. 1, 2, 3, go. At hindi parurusahan ang isa man sa mga naghahanap ng kaligtasan sa Kanya. Naghahanap tayo ng kasagutan, kaligtasan, kapayapaan. Alam niyo po, masusumpungan yan lahat sa Panginoon dahil siya po ay mabuting Diyos na nakikinig sa ating mga karaingan. Are you ready to pray? Lift your hands, pray for your loved ones, pray for your parents. Sige po, kailangan nila ng karunungan, kailangan nila ng kagalingan, kailangan nilang makalaya sa anumang gawa ng kaaway o kasalanan. Kailangan nilang makalaya sa anumang bisyo. Hilingin mo sa Panginoon ngayong umaga at ipanalangin mo ang iyong pangangailangan. Kailangan mo ng proteksyon ngayong taon na to, ngayong quarter, ngayong buwan na ito. Ask the Lord for protection. Kailangan mo ng tagumpay. Lord, bigyan niyo kami ng tagumpay, Panginoon. Samahan sa lahat ng aming balak at pinaplano. Kailangan mo ng provision. Lord, we pray for an open heaven blessing. We ask, Lord, for your provision sa malaking project, sa maliit na project, sa pangangailangan sa bahay, sa pagpapagamot sa mga mahal namin sa buhay. Lord, sa pagpapatuloy ng proyekto sa aming church, sa aming tahanan. Lord, sa mga naumpisahang business na kailangan pa po ng provision at karunungan. Lord, we ask, oh God, bigyan nyo ng tagumpay ang bawat isa sa amin, Panginoon. At kung kami ay may mga pagsubok na nahihirapan, para bagang nawawalan na kami ng pag-asa. Oh God, give us hope, give us extraordinary strength, at bigyan mo, Panginoon, ng maliwanag, Panginoon, na pagtanaw ang aming mga isipan sa kinabukasan, na Ikaw ay kasama namin at kailanman ay hindi mo kami pababayaan. At Lord, iligtas niyo rin po ang aming bansa. Ang katuwiran, Panginoon, ang siyang mamayani. Magkaroon ng pagkakaisa pagdating, Lord, sa kabutihan. Magtulungan ang aming mga government leaders, O God, sa paggawa ng kabutihan. Maiangat ang buhay ng isa't isa, O God. And we pray, Father, we pray for our loved ones na kailangan ng kaligtasan. Buksan mo ang kanilang puso at isipan. Mabigyan sila ng kaliwanagan. Sila'y tumawag sa inyo. Sila'y sumampalataya sa inyo. Ikaw ang kanilang tawagin, Panginoon. At iwanan nila ang kanilang liko-likong landas.
at madilim na nakaraan at ikaw ang magliwanag sa kanilang buhay at sa amin, sa bawat isa na nagpapatuloy, O Diyos, sa paglilingkod sa inyo, sa pagtawag sa inyo. Lord, hindi po kami mapagod sa paggawa ng kabutihan. Pagpalain mo siyang nagtatapat sa inyo. Ang pangako mo ay patuloy naming maranasan at patuloy kaming maging pagpapala, Panginoon. At gawin namin ang lahat ng pinagagawa mo sa amin nang may pag-ibig at pagtitiwala sa inyo. Thank you, O God. And lastly, would you please extend your right hand to the person next to you, to your left and right. Ipanalangin mo ang brother at sister na anuman ang pagsubok niya, siya ay hindi mawala ng pag-asa. Bigyan siya ng kalakasan ni Holy Spirit. Pagpalain mo ang kanyang pamilya, ang kanyang isipan ay mapuno lamang ng karunungan at pangako ng Panginoon. Oh God, in the name of Jesus, we pray, Lord, ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay puspusin mo ng kalakasan na mula sa Holy Spirit, Panginoon, upang makayanan namin ang lahat, mapagtagumpayan namin ang lahat, Panginoon, ng mga challenges sa buhay, oh God. Thank you for my brothers and sisters. Nagkakaisa kami sa pananampalataya at sa pananalangin ngayong umaga, Panginoon. Ikaw ang aming Ama na sumasagot sa aming mga karaingan, nagliligtas sa lahat ng aming mga pangangailangan. Thank you. And all glory to you alone. In Jesus' name we pray. And everyone say amen. At palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. You may all be seated. And now here's Sister Just to encourage us to give to the Lord. Praise God. Good morning po sa ating lahat. Good morning po sa ating lahat. Para naman po sa ating pagbibigay, let me read from the book of Psalms, chapter 7, verses 16 to 17, and I'm reading po from NLT version. Sabi po dito, "It is better to be godly and have little than to be evil and rich, for the strength of the wicked will be shattered, but the Lord takes care of the godly." So dito po sa binasa natin, meron po tayong dalawang comparison na pinakita dito. Una po, little but godly. And yung pangalawan mo, evil and rich. Pero ano daw po yung sinabi dito sa verse? Ano daw po yung mas mabuti? Yung maliit ang tinatangkilik, pero matuwid ang pamumuhay. Kaysa daw po ang kayamanan pero nagmula sa kasamaan. So ibig sabihin po ba nito, hindi gusto ng Panginoon na mag-prosper tayo? Ibig sabihin ba nito, gusto ng Lord, dyan ka na lang kung saan ka naroon? No, the Lord promises life of abundance. And mababasa po natin yan sa word ng Panginoon. That the Lord wants us to prosper. Na pinangako po ng Panginoon sa atin yung riches in heaven, even riches here on earth. Pero ano po yung malinaw dito sa binasa natin? Na gusto ng Panginoon na tayo po ay mamuhay na matuwid sa Kanya. Diba? So this morning, let me encourage everyone with the acronym of RICH, R-I-C-H. Bigyan po natin ng ibang kahulugan yung salitang rich. Ano daw po yung those who are rich? Letter R, resist the world's ways. Ano po ba yung kaparaanan ng mundo? Yung world's ways, they are deceitful, they are evil, no? It does not honor God. It contradicts the word of the Lord. Minsan sabihin ng mundo, gagawin natin ang lahat para yumaman tayo, no? Kahit manlamang tayo, manloko tayo, no? Mandaya tayo, as long na yumaman tayo, okay lang. Yun yung world's ways. No? Dahil ano yung gusto ng mundo? We are after success, we are after riches. Na minsan, work ka lang, kahit wag ka na magsimba, okay lang yan. Mas malaki kita pag linggo, mas maraming kliyente. O kaya, mag-tights ka na lang kapag may tira na lang or may sobra na sa budget mo. O kaya yung ministry, balakid lang yan. Pwede mong ilaan yung ibang oras mo sa ibang bagay. No? Kaya yung salitang deserve ko to kaya nangyayari, work ka ng work. Bakit? Kasi kailangan may pampondo ka sa deserve. Di ba? So, yun yung irony ng mundo. Pero oftentimes, sasabihin pa natin sa sarili natin, hindi may intindihan naman ng Lord yung pangangailangan ko. May intindihan naman ng Lord kung ano yung sitwasyon ko. Pero as we observe the world, it never teaches us the word contentment. Hindi po tuturuan tayo ng mundo na salitang contentment. Bakit? Tumataas yung bilihin Kailangan meron akong kita, may extra kita ako, di ba? But in God, we can find true contentment. So those who are rich, letter R, resist the world's ways. And letter I, incline our hearts to righteousness. Sabi po dito,
better is to be little than to be righteous. So let's incline our hearts to righteousness. Let's always choose what is right before the Lord. Ano ba yung sinasabi ng salita ng Panginoon? Ano ba yung nararapat natin ipagkaloob sa Panginoon? And those who are righteous, they trust the Lord. Those who are righteous, they walk in the light of the Lord. They walk in the ways of the Lord. So let's examine our hearts. Am I walking in righteousness before the Lord? Ibaling natin yung sarili natin, ibaling natin yung puso natin sa katotohanan at katwiran ng Panginoon. And letter C, let's choose God's will over riches. The Lord wants us to prosper. The Lord has given us ability to produce wealth. The Lord's plan for us, sabi sa Jeremiah 29:11, and I'm sure familiar kayo, to give us life and abundance in a future. But alam niyo po, when we choose God's riches over God's will, lahat ng po yun ay temporary. Lahat ng pwedeng i-offer ng mundo nito ay temporary. Sabi sa salita, di ba, pwedeng manakaw, pwedeng mabulok, pwedeng masira. But let's set our eyes on what is eternal, on what truly matters. So dito po sa verse 17 na basa natin, ano daw po yung nangyayari sa strength ng wicked? They will be shattered. Maaring mawala yung kakayahan ng mga masama. Pero ano daw po yung ginagawa ng Lord sa lahat ng mabuti? They will take care of the godly. So let's choose God's will over riches in this world. Never compromise God's truth. Never compromise our faith over anything in the world, even riches. The little we have in God's will are far more valuable than the wealth of the world. Maaring sabihin natin na, yung barkada ko, ganito na yung lifestyle niya. Yung kapitbahay ko, ito na yung naabot niya. Yung kamag-anak ko, ito na yung meron sila. Pero tayo, kahit anumang meron tayo, pero lumalakad tayo sa katwiran ng Panginoon, sinusunod natin yung katwiran ng Panginoon, yung salita ng Panginoon, that's far more valuable than anything this world can offer. And letter H, hold on to God's promises. Sabi po doon, the Lord will take care of the godly. Sabihin nyo nga po, God will take care of me. Yan. As we read His Word, kanina nga po, di ba, may sinasabi sa pastora sa atin, we can see a lot of God's promises sa Bible. That His faithfulness continues through all generation, that He will never leave us nor forsake us, that His promises prove true, that His Word never fails. Ang dami pong promises at pangako ng Panginoon sa buhay po natin. At alam natin, sabi ni Pastor kanina, na pag nangako ang Panginoon, hindi niya ito babaliin. And yun po yung magandang panghawakan natin, that we hold on to God's promises, that we will trust that God will take care of us, and that His provision is always perfect for our needs. So those who are rich, they resist God's way, they incline their hearts to righteousness, they choose God's will over riches, and letter H, they hold on to God's promises. So may we request everyone to please stand. And as our application, ang church po natin ay may designated envelope. The red po is for our tithes, 10% of what we have received from the Lord. So let's do what is right. Let's give what is right before the Lord and honor our Lord with our tithes. And para naman po sa mga offerings po natin, ang white is for our mission fund. The blue one po is for our special project, yung mga building maintenance and repair po ng ating building, yung cleaning po ng AC natin, and mamaya po mag-start na rin yung layout po ng gate natin sa harapan. So lahat po ng pinagkakaloob po natin at generosity po natin sa blue envelope, dun po yun napupunta. And for our brown envelope, ito po yung balik pondo para sa ating sanctuaryo. So we will replenish po yung fund na kinuha po natin. And at the same time po, who knows, no, the Lord will extend His kingdom dito sa Solid Ground Christian Church. So let us all pray to the Lord. Thank you, Jesus. Heavenly Father, we want to praise you and thank you, Lord, God, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Truly, Lord, your promises prove true, Panginoon. Your word are alive, Panginoon, sa buhay po namin. Hindi ikaw nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Na yung provision mo, Panginoon, is enough and more than enough, Panginoon, sa bawat pangangailangan namin, Father. Lord, I pray, Lord, that you would teach our hearts, align our hearts, Panginoon, into your righteousness, that we will always choose
choose you. We will always choose to walk in your ways, to walk in your truth, Panginoon, above anything else. And we know, Lord, that greater is the reward in heaven for those who truly trust and are faithful in you, Panginoon. So, Lord, bless the works of our hands. Ipaw, Lord, na magpala, Panginoon, ng mga sources of income, Lord, ng bawat isa. At alam namin, Father, that as we faithfully seek you first above all else, Panginoon, all these things will follow, Father. So, Lord, bless our generosity this morning. All of this we pray in your mighty hands. Amen and amen. Let us give to the Lord. Thank you. Appreciate every one of you coming to the house of the Lord. Ano man yung nangyari this week, maaaring ikaw ay napagod, napuyat pa sa trabaho kagabi, pero you choose to come to the house of God for fellowship and worship. At yung iba, dinalang kanilang mga anak, binihisan. May onting struggle along the way, but you're here. Palapakan natin ang Panginoon. Okay? And I'd like to remind everyone that we have our every Wednesday recharge night. That is 7:30 p.m. via Zoom. Sa mga wala pa pong Zoom, you can just download that app, renew lagi natin or i-update. Okay? Kailangan nag-update po tayo ng app para nakaka-join po tayo. And yung link po ay laging yun ang ginagamit natin. At yun po ay nakasend sa ating mga groups. Also, we have our Level 1 class this April. Lahat ng mga kabataan, ages 20 pababa ay iniimbitahan. At of course, lahat po ng mga bago or first time, hindi pa po napag-level class. At lalo na yung magpapa-water baptize, we invite you to enroll that class, Level 1. Lahat po ng Sundays ng April natin gagawin yan. At meron po tayong Kids Fest this coming May 2025. Okay? Pagpalain natin ang ating mga bata no, dito sa Quezon City, Caloocan, at yung mga pwede pa po nating maimbitahan. At ang Kids Fest natin ay dito na sa ating church dahil kasya na po sila. Palapakan natin ng Lord. Yearly, tayo nagre-rent ng covered court para sa kanila. Pero ngayon, dito po. At syempre, meron po tayong Friends and Family Day. So save up for that wonderful day. Ang May 1 po ay ating Family Day. Tumapat po siya ng Thursday. Okay? So again, mag-prepare po tayo para tayo po ay maging pagpapala sa isa't isa. At mamaya, meron tayong youth service. Right after lunch, nakakatuwa po ang ating mga kabataan dahil yung iba nagbabaon na para maka-join sila. And then after that, go home, mga 2:30 p.m., go home and spend time with your family, your loved ones. Bless your family, do your assignment, tumulong sa gawaing bahay at maging pagpapala sa pamilya. Amen. Now let's continue our series on the Gospel of John. At alam po ninyo, itong next passage po natin sa Gospel of John, sabi ko, pinag-isipan ko, maigi, sabi ko, ano kayang i-title natin dito? Alright? At ang ganda po ng diniscuss sa atin ni Brother Chris nung nakaraang linggo sa ating series. At tinuruan niya po tayo yung mga I am na sinabi ni Jesus. Sabi ko sa kanya, alam mo, gusto ko sanang i-title itong next You Will Die. Natawa siya sa title, You Will Die. Sabi ko,
Saan ko ba kukunin yon? Sabi ko. At sinabi ni Jesus kasi sa mga kausap niya, you will die. Sabi ko, yan na lang kaya ang title para mapaalalahanan kaming lahat na merong hangganan ng buhay at kailangan alam natin kung saan tayo mag-spend ng eternity. Pero hindi po yan ang title natin, but malapit po. Okay? The title of our sermon today, Who Will Live and Who Will Die? Okay? Sino kaya ang mabubuhay at sino kaya ang mamamatay? At ganun po kadiretso si Jesus pagka nagsalita at nagsabi sa kanyang mga kausap pag kailangan niyang ituro ang isang katuruan. Talagang diretsahan niya pong sasabihin. So the question that we are going to answer also today, and it's time for us to reflect, no? Where are you going to spend your eternity? Tandaan po natin na temporary ang buhay natin sa mundong ito, pero meron pong eternity. At saan po yun? Okay? Where are you going to spend? Your loved ones, your friends, where are they going to spend their eternity? Saan kaya? So let's go to our passage. I-continue natin sa John chapter 8, verse 21. Let's start with 21. So sabi dito ni Jesus, so He said to them again, I am going away and you will seek me and you will die. Doon po galing yun. Sabi niya, you will die in your sin. Ano pong ginawa ng mga religious leaders dito, ng mga Jews, di ba? Lumapit sila kay Jesus sa chapter 8. May dala-dala silang babae na nahuli sa pangangalo niya. Di ba, iniharap nila kay Jesus habang nagtuturo si Jesus sa Jerusalem, no? After ng pista ng tabernacle, para may maipula sa kanya. Pero, anong sinabi ni Jesus? Okay, yung sino man sa inyo walang kasalanan, siyang unang bumato. Okay, so umalis sila, wala silang nagawa kay Jesus, hindi rin nila nahuli si Jesus para mapatay siya dahil hindi pa nga daw panahon, hindi pa nakatakdang oras. Tapos anong sunod na ginawa nila? Di ba? Sabi ni Jesus, I am the light of the world. So nagtuturo, tuloy-tuloy si Jesus kahit may nang iwan na sa kanya, merong nag-reject sa kanya, tuloy-tuloy siyang nagturo. Anong sabi niya? I am the bread of life. And then, I am the light of the world. Tinuro sa atin nung Sunday, di ba? I am the gate, I am the shepherd, I am the good shepherd. Pero, yung mga spiritual blessings po na ito, ay nire-reject ng mga Hudyo, ng mga religious leaders. Kaya ang sabi ni Jesus, alam nyo, I am going away and you will seek me and you will die in your sins. Mamamatay kayo nang hindi napapatawad ang kasalanan ninyo. Kasi anong gusto nila? Gusto nila, okay, magpakain ka, pakainin mo kami, okay, tatanggapin ka namin. Gumawa ka ng himala, magpagaling ka, okay, tatanggapin ka namin. Pero kapag sasabihin mo na yung katotohanan na ikaw yung bread of life, ikaw yung Savior, ikaw yung Messiah, ay ayaw namin yan. Kapag nili-level up na yung spiritual level po nila, ayaw nilang tanggapin. Pero pag sinabi nilang, gusto ka namin maging hari, maging political leader namin, iligtas mo kami sa mga Romanong ito, ay tatanggapin ka namin. Pag pakakainin mo kami, tatanggapin ka namin. May ibibigay ka sa amin na maganda, tatanggapin ka namin. Ibibless mo kami, tanggapin ka namin. Pero para lumayo kami sa kasalanan namin, dahil ikaw yung light of the world, hindi ka namin tatanggapin. Parang ganun po yung mensahe po nila. Eh sabi niya, I am the light of the world. At ang sabi niya ganon, wag na kayong mamuhay sa kadiliman. Sumampalataya sa Kanya kasi siya yung ilaw. Ayaw nilang talikuran ng kanilang kasamaan. So anong sabi ni Jesus? I am going away, you will seek me, and you will die. Kaya magandang title nga sana, you will die. You will die in your sins. Mamamatay kayong hindi napapatawad sa inyong mga kasalanan. Narinig nyo na ba yun sa inyong mga magulang? Minsan sa katigasan ng ating ulo, aalis na ako, iiwanan na kita, hindi na kita, di ba? Minsan may mga ganon. Lalo pag ang magulang na fed up na.
Wala na, iiwanan na kita. Tignan ko lang kung kaya mong mabuhay. Di ba minsan ginaganon tayo para matuto tayo? May mga ganong magulang, nasabihan na yung anak. Di ba? Parang ganon eh. Si Lord, ang dami na niyang tinuro, ang dami niya nang pinakita, heto pa rin sila. Ayaw pa rin sumampalataya. Punong-puno na ng proof, ng pruweba. Alam mo yung lahat na po ng evidence na siya po yung Messiah, nasulat na, na-fulfill na, yung mga prophecies, ay talagang, they are obstinate, they are stubborn. Alam niyo po yung nakapag-desisyon na kahit nakikinig, wala na kasi nakapag-desisyon na eh. Kaya sabi niya, I'm going away, and you will seek me, and you will die in your sin. Where I am going, you cannot come. You will die in your sin, sabi niya, because you do not believe. Because you do not acknowledge me. Because you seek to kill me. Ano nang gusto nilang gawin kay Jesus? Patayin. Naalala niyo po yun? Ang sabi pa ni Pilato, eto, kriminal talaga to, si Barabas. Eto si Jesus. Walang kasalanan. Sinong palalayain ko? Ang sabi ng mga tao? Tingnan niyo yung mga tao noon. Talagang free Barabas and crucify Jesus. Yun ang kanilang isinigaw. So sabi niya, talagang, I am going away. You will seek me. You will not find me. And you will die in your sin. Diretsahan ng rebuke po yun. At warning. Warning pa rin sa kanila kasi may pagkakataon pa sila na sumampalataya. Where I am, you cannot come. So Jesus taught them that He is the bread of life, He is the Son of God, He is the light of the world. They are unwilling. Instead na sumampalataya, nagplano silang patayin siya. And they sent people to arrest Jesus, remember? At yung mga pinadala nila, anong sabi nila? Walang nagsasalita ng ganong katalino. Ay, anong sabi nila? Naloko na rin kayo, nalinlang na rin kayo. So because they do not believe, they will die unforgiven because of their unbelief. Isang masakit po yun, yung mamatay na hindi napatawad sa kasalanan. Diba, ano po ang hinahanap ng isang tao kapag bago siya mamatay? Humihingi ng tawad. Nakaranas na po ba kayong magulang na witness ninyo? Anong sinasabi niya sa bandang huli? Anong kadalasang sinasabi sa bandang huli? Nang mamamatay na. Kung may kasalanan akong nagawa sa'yo, patawarin mo ako. Tapos anong hinihintay naman ng buhay? Kanino niya kaya ipapamana? Kanino niya kaya bibigay yung lupa? Kanino niya kaya ibibigay yung ginto? Kanino? Kaya Pero yung mamamatay, anong gusto niya munang mangyari? Mapatawad po siya. Tayo, halimbawa, isang taong may takot sa Diyos, anong nasa isip natin? Nasa isip natin, napatawad tayo. Sino nakaranas ng near-death experience? Diba? Yung tipo bang parang, Lord, ito na ba yun? Anong gusto mong sabihin? Of course, gusto mong masabi sa Lord, Lord, I love you, mamimit na kita. Pero anong nasa isipan mo rin? Mapatawad ako kung may nagawa man akong kasalanan. Hindi, tama po ba? Sinong nasambit na yon? Naisip natin. Lalo na po sa Panginoon. We have to seek His forgiveness. Kasi sa Kanya tayo unang nagkakasala sa lahat ng mga kasalanang nagawa natin. Amen po ba? So, buti na lang muling nagsalita si Jesus. Alam niyo, pwede niya silang iwanan eh. Pero talagang in-stretch ni Jesus na makausap pa sila, mabigyan ng warning. Alam niyo, you will die in your sin and you cannot come. Where I am going, you cannot come. Number 1, the sincere believer will live, but the unrepentant and self-righteous person will die. Who will live and who will die? The sincere believer will live. Ang tunay na nakikinig at sumusunod sa Panginoon, mapagpakumbaba. At
at talagang isinuko niya ang kanyang buhay sa Panginoon at pinagsisihan ang kanyang mga kasalanan, inacknowledge niya ang liwanag na si Jesus at tatalikuran niya ang kadiliman sa buhay niya. Pag sinabi ni Jesus, I am the light of the world, mamuhay ka na sa liwanag, talikuran mo na ang kasamaan. Ginawa natin yon. You are a sincere believer, walang halong biro at walang halong pagkukunwari ang ating pagsunod sa Panginoon. We will live, but the unrepentant and self-righteous person will die. Ano po yung unrepentant and self-righteous? Unrepentant, those who trust themselves. Yung ang tingin sa kanilang katuwiran, yun ang makakapagligtas sa kanila. Mabuti kami, mabait kami. Kaya maliligtas kami. Yun ang tingin nila. Those who credit their good works to be saved. Self-righteous is a strong belief na tama siya at mali si Kristo. My friends, Jesus is the only way to heaven. And heaven is real and hell is real. Kaya sabi ni Jesus sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Self-righteous, yung taong pag kinonfront mo, ang sasabihin niya ay, may mabuti naman akong gawa. Hindi ko kailangan humingi ng tawad. These people, when Jesus confronted them to live in the light, they did not listen nor believe. Di ba anong sinabi ni Jesus sa John 8:12, yung tinuro sa atin ni Brother Chris last week? Yung sabi niya, ako ang ilaw ng mundo. Ang sumusunod sa akin ay hindi na mamumuhay sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay. Hindi na means dating nasa kadiliman. Kaya nga po yung ayaw mamuhay sa liwanag. Anong sabi ni Jesus? Alam niyo, pag tinapos natin yung John chapter 8, ang sabi niya na, you are of the devil. Ang tatay mo ay si Satanas, sabi niya, ayaw mong mamuhay sa liwanag. Grabe po yung pagtuturo at pag-warning dito ni Jesus. And we have to reflect dahil ang buhay ba natin sa mundong ito ay eternity? Hindi. This is temporal. Ang buhay natin ay parang tent. Nakatira daw sa tent dito. Yung katawan natin ay parang tent din. Nandyan ngayon, naluluma, nasisira. Time will come. Haharap po tayo sa Panginoon. And the sincere believer will live, but the unrepentant and self-righteous person will die. Sinabi niya ito sa kanila, ako ang ilaw ng mundo. Kung sumusunod ka sa akin, hindi ka na mamumuhay sa kadiliman. Nung sinabi niya yon, anong sinabi ng mga Jews, mga religious leaders? Ay, ikaw lang naman ang nagsasabi niyan. Ayaw nilang tanggapin. Yung spiritual blessing na yon na Jesus is the light. At kung mamumuhay ka sa Kanya, magkakaroon ka ng ilaw. Yung ilaw na yon nagbibigay buhay. Diba? Ano pa yung sinabi niya? I am the living water. Alam niyo, ang ganda ng Book of John. Nasulat ito ni John upang ang bawat isa sa atin ay sumampalataya at maligtas para ipakilala na si Christ ang Savior. Siya ang kaligtasan po natin. Sa panahon nila, hinahanap pa rin nilang political leader na magliligtas sa kanila. At maging maingat po tayo. Yes, we are Christians and we are on earth. We need leaders. They are ordained by God. Ipanalangin natin sila and let us submit to their authority. Pero, ang tagapagligtas ay si Jesus. Can I hear amen? Kinonfront sila ni Jesus to live in the light. Ayaw nilang iwanan ang kadiliman. Kaya nga na-reject nila si Jesus. Ang taong ayaw mamuhay sa liwanag, ire-reject niya lagi si Jesus at ang kaliwanagan. But thank God, we are captured by His grace. Palapakan natin ang Panginoon. And let me remind you that there is condemnation. Pag wala tayo kay Kristo, hahatulan po tayo. Madalas nating pinag-aaralan, wala nang hatol sa taong na kay Kristo. Ngayon naman paalalahanan tayo, mayroong paghatol.
Para kanino? Sa mga hindi sasampalataya. Mark 16:16. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. When I was young, at nababasa at naririnig ko ang mga ito, ako po ay madaling magtanda. Sabi ko nga po pagka na-warningan, gusto ko nagtatanda kaagad. Sino yung ganon? Yung pag binigyan ng warning, nagtanda agad. Meron kasi yung iba hanggang 5, hanggang 4, bago magtanda. Ewan ba? Sabi ko noon, ay naku, hell is real and heaven is real. Diba? Mamimili ka lang ng isang H. Okay? Isang H lang. Of course, sabi ko, I don't want hell. I don't like that. I want heaven. At ayoko nang maparusahan. Gusto kong sumampalataya. At an early age, kaya po yung mga anak natin, dalhin natin sa kids church, sa kids fest, sa mga gawain. Kasi doon pa lang nagkakaroon na po sila ng pananampalataya. Na yes, whoever does not believe. Alam niyo po bang, ang hindi na sumampalataya may hatol na? May paghatol sa hinaharap at meron ng hatol sa ngayon pa lang. Ang sabi niya, ngunit ang hindi sasampalataya, parurusahan. Kaya sabi ni Jesus, you will die in your sin. Mamamatay kayong hindi napapatawad. At dahil hindi ka napatawad, ikaw ay mapaparusahan. At saan ang kaparusahan? Hell. Hell is real. The Greek word for hell is Gehenna. Huwag po natin kahalimutan yon. It is what? It is a place that is cursed. Saan nabanggit ang hell? Sa Matthew. Sa Matthew, nabanggit po yung thrown into hell. Matthew 5:29, if your right eye causes you to sin, tear it out and throw it away. For it is better that you lose one of your members than that your whole body be thrown into hell. Hell is a cursed place. Hell is a place of torment. Hell is a place away from the presence of God. At sino daw po ang makakapasok sa hell? Those who are condemned. Sino ang makokondem at mapaparusahan? Yung hindi sumasampalataya sa Panginoon. Yung hindi nag-acknowledge kay Jesus that He is the light. He is the living water. He is the good shepherd. He is the gate. Dati kilala lang po natin Jesus. That's it. Pero ngayon, lumalalim, lumalawak ang pagkakilala natin sa Kanya. And those whose names are written in the Lamb's book, sabi naman po sa Revelation, ay makakapasok sa heaven. Heaven is real, hell is real, at may kaparusahan sa hindi po sasampalataya. And if you are here because your faith is sincere, congratulations. We will not perish. John 3:16. Tingnan ninyo, yung Gospel of John, punong-puno siya ng salitang, you have to believe, you have to believe. If not, you will die. You will die in your sins. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish. Hindi mabubulok. Kaya sa mga truck, nakita nyo ba yun? Perishable goods, do not delay. Mga mabubulok na yon kapag ka na-delay pa ng na-delay. At alam nyo po, mabubulok po tayo sa hell kung dinidelay natin ang dinidelay ang ating kaligtasan. Pag sinabi natin, tomorrow na lang, tomorrow, bukas na lang ako sasampalataya, bukas na lang ako susunod, bukas na lang ako magsiseryoso sa faith ko. Please, do not delay. Can I hear amen? You are perishable if you will delay. Palapakan natin ang Panginoon. Pero hindi tayo mabubulok, hindi tayo mapaparusahan if we will believe.
Again, John wrote the Gospel of John that we may believe that Jesus is the Messiah. He is the Christ, the Savior of the world. That is His purpose. Kaya nasulat din ito, mapaalalahanan tayo na hindi tayo mamatay nang hindi napapatawad sa ating mga kasalanan. John 3:36, whoever believes in the Son has eternal life. Whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God. Ano po yun? Kapag hindi daw sasampalataya, yung puot ng Diyos. Mabigat po yung salitang yon. Yung galit ng Diyos ay mananatili sa Kanya. Di ba, minsan pag nasabihan tayo, alam mo, galit ako sa iyo eh. Ang sakit na nun eh. Yung salita pang, napupuot ako sa iyo. Nagamit na po ba natin salitang yon? I pray hindi nyo po magamit. Amen? At hindi natin matanggap yung salitang iyon mula sa Panginoon. Can I hear amen? Kanino daw mananatili yung galit ng Diyos? Alam niyo, pwedeng hindi manatili yung galit. Dati galit ang Diyos sa atin, di ba? Sabi ng Bible, kaaway tayo ng Diyos dahil tayo po ay malayo sa Kanya, dahil tayo po ay makasalanan. Pero ngayon, hindi na galit ang Diyos dahil sumampalataya tayo kay Kristo. At kung hindi tayo sasampalataya, mananatili sa atin ang galit ng Diyos. Ayaw po natin yun. Kaya, we have to remind our loved ones also. Nanay, tatay, kuya, ate. Diba? Kausapin natin sila, paalalahanan natin sila. Magandang ikaw ay mawala sa mundong ito na napatawad ng Diyos ang iyong kasalanan. At habang may hininga pa, may buhay pa, dahil hindi natin alam kung anong mangyayari sa kinabukasan. At ngayon pa lang nasasagot na yung tanong na who will live and who will die. Those who do not believe will die, they will be condemned, and they will perish. And the wrath of God remains on them. Ayaw nating manatili sa atin ang galit ng Diyos. Kung yung magulang nga natin, anak natin, minsan ayaw natin nananatili ang galit sa atin. Gusto natin ng malayang puso at malayang buhay. Ganon din po sa Panginoon. Amen? At kung may magkagalit dito, ayan, palayain natin ang isa't isa. Amen? Hindi yung malaya ka na, umalis ka na. Hindi po. Pinapatawad na kita. Amen? Palapakan natin ang Lord. Are you enjoying learning the Word of God? Okay. Next. That's John 3, Romans 6:23. For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Lahat ng kasalanan natin ay mapapatawad at mawawala. Makakalimutan kung tayo'y hihingi ng tawad sa Panginoon. Pero ang kabayaran ng kasalanan, death. Yan ang kaparusahan. Alam niyo po ba na merong hell, merong lake of fire? Anong sabi ng Revelation? Walang patayan ng fire doon. Okay? Walang off. Naranasan niyo ba yung init ng panahon recently? Gusto mong i-off. Pero kailangan mong i-off. I-on mo ang AC. Pag in-on mo naman ang AC, mag-on ang bill mo. Diba? Pag nag-on ang bill mo, diba? Hindi mo na ma-off. Okay? Kailangan mo na lang mag-pay. Alright? At hindi mo pwedeng sabihin, Jesus paid it all. No, you cannot use that answer kapag sisingilin ka na. The wages of sin is death. That is eternal damnation. That is eternal punishment. But the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Kaya po, napakasarap na meron tayong pag-asa at meron tayong magandang kinabukasan sa Panginoon. We have eternal life in Jesus. Minsan nakatingala ako sa langit.
Bakit kaya? Sabi niyo, bakit kaya nakatingala sa langit? And when I look up, I see the clouds. Sabi ko sa asawa ko, ano kaya to? Cumulus clouds, cirrus clouds, nimbus clouds. I'm trying to review all the different kinds of clouds. Sabi ko kasi darating yung time, magtuturo na ako eh. Magtuturo ako kay baby amo. Baka hindi ko alam yung mga kinds of clouds na ito. Pero when I look up, and sabi ko, time will come. Iiwanan namin ang lahat ng ito. Itong mga bagay na nakikita sa mundong ito. At ano na kaya ang makikita namin? And I begin to imagine. Ano na kaya ang makikita namin? You know the song, I Can Only Imagine. Diba? When you go to heaven, will you sing hallelujah? Ano kaya? I will see Jesus. I will see our beloved brothers and sisters. And that is our hope. Kaya po sa mundong ito, napakasaklap kung wala po tayong pag-asa. Yung nabubuhay tayo para lang sa material wealth. Napakaiksi po ng ating paningin kung ganun. We have to. Kaya po, napakahalaga ng pagtitipon natin lagi para mapaalalahanan tayo ng tunay na buhay at kung saan tayo patungo. At alam natin kung saan tayo patungo. Can I hear amen? Dahil may pananampalataya tayo kay Kristo. Ang sabi niya sa mga religious leaders, hindi nyo alam saan ko ako pupunta kasi you do not believe eh. Pero ang taong may pananampalataya, alam niya kung saan siya papunta. Let's continue. John 8:21. So nasa John 8, ano tayo kanina? 20 o 21 ulit. So he said to them again, I am going away and you will seek me and you will die in your sin. Where I am going, you cannot come. Nasa 21 pa lang po pala tayo, 31 hanggang 31 tayo. Time check. Ano sabi niya? Where I am going, you cannot come. Mamamatay kayong hindi napapatawad ang inyong kasalanan at hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. That is, he speaks about his death, his resurrection, and his ascension going to heaven. Verse 22, so the Jews said, will he kill himself? Since he says, where I am going, you cannot come. Tingnan niyo ang tanong nila. Sabi, nagtanong sila, where is your father? Ngayon naman, saan kaya siya pupunta? Sabi niya, will he kill himself? Yun pa ang tingin nila sa kanya. At alam niyo po ba, at ang pinaka-matinding kasalanan para sa kanila po ay yung pagkitil ng buhay. Dahil ang turo po nila, ang taong kumitil ng sarili niyang buhay, siya po yung mapupunta sa pinaka-farthest part of hell. So ang tingin sa kanya, ay, magsusuicide yan? Ay, he will kill himself since he says, where I am going, you cannot come. Magpapakamatay kaya siya? Ano ang ibig niyang sabihin na hindi makakapunta sa pupuntahan niya? Verse 34, you will seek me. Inulit na ulit ni Jesus, and you will not find me. Ito po yung sinabi niya sa unang chapter, in chapter 7, where I am, you cannot come. So madalas niya na pong pinapaalala sa kanila, you will seek me, you cannot come if you do not believe. Okay? Hahanapin niyo ako kung hindi kayo sasampalataya, hindi niyo ako makikita at hindi kayo makakarating doon. Number 2, those who love the Lord will live, but those who love the world will die. So pangalawa, ano yung sinabi na ni Jesus dito? You are of this world. You will die in your sins, mamamatay kayong hindi mapapatawad, pero ang sasampalataya, mapapatawad at siyang mabubuhay. Pangalawa, those who love the Lord will live, but those who love the world will die. It's time for us to evaluate ourselves.
Ano ang nananalaytay na sistema sa isipan po natin? Ano mga prinsipyo na nagga-guide sa atin para mamuhay sa mundo? Let us read John 8:23. He said to them. So nung sinabi nila, magpapakamatay ka? Sabi niya ulit sa kanila, you are from below. Ano sinabi ni Jesus? Kayo'y makamundo. I am from above. You are of this world. I am not of this world. So nung sinasabi niya sa kanila, you love the world. You are of this world. Kayo'y makamundo. Ang sistema na sinusunod nyo ay sa mundo. He rebuked them. You are of this world. Ano pa sabi niya? I told you that you would die in your sins for unless you believe that I am He. Hindi pa rin sila sumasampalataya. Magpapakamatay ka. And sabi ni Jesus, for unless you believe that I am He, you will die in your sins. Again, inulit ni Jesus. Kung hindi kayo sasampalataya, sorry, talagang mamamatay nga kayong hindi mapapatawad ang inyong mga kasalanan. Grabe ano? Meron talagang mga obstinate people. Anong nakikita natin dito? Talagang stubborn people. Ayaw nilang tanggapin na si Jesus ay Diyos at tagapagligtas. Ang sabi ni Jesus, I am from above, you are from below. Ibig sabihin, hindi kayo makalangit. Kung mag-isip kayo, hindi makalangit. Ang kaisipan nyo ay makamundo. Why? They are self-righteous. Tingin pa rin nila sa sarili nila, sila ay matuwid. Ano sinabi ni Jesus one time na nagturo siya? I did not come to call the righteous, but sinners who will repent. Alam nyo, ang taong may sakit at ang tingin niya ay magaling siya, hindi talaga siya mapapagaling. At yun ang tingin sa kanila. Minsan na bang tayong ganon? Alam natin may sakit tayo, pero tingin natin, hindi talaga tayo mapapagaling. Pero pag inamin mo, may sakit po talaga ako. Sige, halika dito, gamutin natin yan. Di ba? Alam mo, may sugat ka na. Walang sugat. Di ba? Tumutulo na yung dugo. Wala yan. Ayun, na-infect, ikinamatay natin. Di ba? Pero ang taong umaamin kaagad, yes Lord, makasalanan ako. Yes Lord, alam ko sa puso ko. Alam ko, ginawa ko. Yes, inaamin ko, Lord, ang kasalanan ko. Patawarin. Isipin niyo po, kung ang lahat ng tao umamin sa kasalanan, napakadali po ng buhay sa mundo, right? Amen? Sa bahay natin, minsan pinatatagal pa natin yung parusa ng ating magulang kapag di tayo umaamin. Right? Pinatatagal natin ang reconciliation dahil ayaw nating umamin. So, let's go back to what Jesus said. You are of this world. World here is cosmos. Ano yung cosmos? Means the system of the world. Meaning, ito po yung sistema sa mundo, yung pamamaraan ng mundo, yung materialism, rebellion, lust of the eyes, lust of the flesh, yung sistema ng mundo na bulok, na ang dulo ay kasamaan, sistema na punong-puno ng pagkainggit at pag-iimbot at puot, yun ang sistema ng mundo. Hindi po yung sun or moon or although of course tayo ay pinaalalahanan na do not worship the creation. Pero ang sinasabi dito is you are of this world kasi ang sistema ninyo ay sa mundo na sinusunod. So let us be reminded, if we want to be saved, do not love the world, but love the Lord. So who will live and who will die? Those who love the Lord will live. Those who love the world will die. 1 John 2:15-17. Do not love the world or the things in the world. Kaya nga po sabi, di ba, paalala, huwag mong higpitan ang kapit mo sa mga bagay na nawawala at nakikita. Mas higpitan mo ang kapit mo sa mga
unseen, sa mga hindi nakikita, ang iyong pananampalataya at ang iyong relasyon sa Panginoon. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Kaya sabi ni Jesus dito, alam nyo, you are of this world. Sinabi niyang, I am going away. You will seek me, you will not find me, and you will die in your sins. Ang iniisip pa nila, papakamatay lang yan. Tingnan nyo yung isip. They are religious people. They know the prophecies. They know the word. But they love the world. Ang sabi niya, the love of the Father is not in Him. For all that is in the world. Ano po yung nasa mundo? Ano yung nasa cosmos? The desires of the flesh. What else? The desires of the eyes, the pride of life, is not from the Father, but is from the world. Yan po yung sistema. Tingnan nyo ang mundong ito. Ano po ang grabe? Narinig nyo na ba yung salitang mukbang? Hindi ko pa narinig yan noon. Ngayon, anong pinopromote ng mukbang? Anong pinopromote ng mukbang? Kumain ka ng kumain, ng kumain, ng kumain. Diba? Dati wala namang ganyan. Tapos anong pinopromote nito? Tapos minsan, one time kasi, we visited our lola, Nanang, and pinanood siya ng mukbang. Sabi ni Nanang, grabe naman yan, ang takaw niya. Kasi naririnig pa niya yung, ang payat-payat naman ng babaeng yan. Sabi niya, ang takaw-takaw niya. Sabi niya ganun. Nakanood na kayo ng mukbang, na ba? And minsan nagagamit natin yon. And you know what? It promotes what? You have to finish all. Lahat ng pagkain yan ng gaya, isiksik sa katawan mo, di ba? Does it promote balance? No? Pinopromote ba niya yung balance doon? No. Kaya po sabi ko, alam niyo kung magbo-buffet tayo sa Word of God. Sa Word of God nga, minsan hindi tayo nagbo-buffet. Gusto natin isang verse lang, tama na. Diba? Antok na, kapagod makinig. Ano? The Word of God. Kaya sabi ni Job, diba, I treasure the Word of God more than my daily bread. Wow, mas higit niyang pinapahalagahan ang salita ng Panginoon. Kaya sabi ni Jesus, I am the bread of life. Lagi tayong makinig sa Kanya. Pero anong gusto natin madalas? Mas gusto natin magmukbang. Magmukhang ano? Magmukha ng, talagang hitik sa pagkain. Masarap po na maraming pagpapala mula sa Panginoon. Pero wag naman nating mukbangin yung dapat ulam natin ngayon ay ulam pa natin mamaya dahil may ganong pagbabudget. Amen po ba? Can I hear amen? Watch out for materialism. Watch out for the lust of the eyes. Watch out for the system of the world. At bantayan natin ang ating mga anak. Ituro din natin sa kanila ang contentment. Can I hear amen? Ituro natin sa kanila ang pagiging masinop, ang pagiging good steward. Yes, alagaan natin ang pinagkatiwala sa atin at ibinigay sa atin, pero kapag ito ay kailangan ng i-let go, marunong tayong mag-let go dahil meron tayong contentment. At sabi niya ganon, yung love ng Father wala daw sa taong ang pag-ibig niya ay nasa mundo. Ano pa? And the world is passing away along with its desires. But whoever, look at that, whoever does the will of God abides forever. Ang taong ginagawa ang kalooban ng Panginoon, ang siyang mabubuhay magpakailanman. Kaya ang sabi ni Jesus, who is my brother? Who is my mother? Who is my family? He who does the will of the Father. At kung will ni Father, will ng Panginoon ang ginagawa natin, hindi sistema ng mundo ang nananalaytay sa atin. Ang sistema ng mundo, you just keep on taking and taking.
Ang sistema ng mundo, you destroy others. Ang sistema ng mundo ay mga gawa ng kadiliman. The system of the world is rebellion. Materialism. Lahat po ng merong jealousy and envy and greed. That is the system of the world. Hindi sistema ng mundo ang generosity. Sistema yan ng Panginoon. Hindi sistema ng mundo ang you sow what is good kahit saan ka magpunta. The system of the world is darkness. Are we learning? And last but not the least, number 3, those who listen and believe will live, but the unwilling will die. Who will live and who will die? Mabubuhay ang taong nakikinig at sumusunod. Mamamatay ang taong ayaw magpaturo, ayaw makinig, ayaw sumunod. Siya po ay mapaparusahan. Those who listen, God is with them. Diba? Anong sabi yung Psalm 34 na prayer passage po natin for 2 Sundays now, anong sinasabi niya doon? Halika, turuan kita. At ang makikinig po ay mabubuhay. Ang nakikinig ay lumalayo sa kasamaan at siyang mabubuhay. Those who listen and believe will live, but the unwilling will die. Let's read John 8:25. So they said to him, "Who are you?" Pero alam niyo po ba, hindi yung who are you na curious sila, na gustong matuto. Hindi, ito po yung, sino ka ba talaga? Sino ka ba sa tingin mo? Yung ganon. Hindi pa yung, who are you? Because I want to know you. Kundi, sino ka ba sa tingin mo? Sumagot si Jesus. Hindi ba't noong una pa'y sinabi ko na sa inyo kung sino ako? Sabi niya, Jesus said to them, just what I have been telling you from the beginning. Ano sinasabi niya? You are not listening. Yung pagsasabi nilang, who are you? Alam nyo, hindi kayo nakikinig. Yun ang balik ni Jesus. Just what I have been telling you from the beginning. Sinasabi ko na, pero hindi kayo nakikinig. Hindi nyo ako pinapakinggan. Hindi kayo sumasampalataya. Hindi kayo natututo. Sa simula pa sinabi ko na, tingnan nyo po, ang stubborn, tanong siya ng tanong, pero nasagot na't nasabi na nung umpisa at ang sabi ni Jesus, hindi talaga kayo nakikinig. Kasi sinabi na niya nung una pa, I am. Sipin, na-fulfill na yung mga detalye ng prophecies. Eto na't nagpapakilala siya. Lahat ng evidence ng himala, nandoon na, He is God. Isipin niyo po, ano na lang po ito, sabihin natin mga 6 months bago siya i-crucify, ang dami niya na pong nagawa ng mga himala. Ang sabi nga ni John, kung sinulat niya lahat, the world cannot contain it. Yung mga sinulat ni John ay para talagang bigyan tayo ng mga evidences so that we will believe that He is the Messiah and He is the Christ so that we will be saved. Ilan bang witness, ilan bang mga evidences ang kailangan tanggapin para minsan mapatunayan? Di ba? 3? Sinabi niya yon sa chapter 8. Ito higit pa. Sobra na. Tapos nagtatanong pa, sino ka ba talaga? Sabi niya, hindi kayo nakikinig. Hindi talaga kayo nakikinig. Ang taong ayaw makinig, kahit na nagsabi na tinuruan na, hindi talaga. Anong tawag natin doon sa Filipino? Tengang? Yan. Lechon? Ayan, yun ang masarap. Okay? Pwede bang yun ang lunch natin mamaya? Asan si Paul? May lechon kawali ba? Okay. Tengang, ayaw natin ng tengang kawali. Okay? Huwag tayong magtengang kawali. In verse 26, sabi niya, I have much to say about you and much to judge. But he who sent me is true. And I declare to the world that I have heard from Him. Yung pinapasabi ng nagsugo sa Kanya,
Yun ang sinasabi niya. Verse 27, they do not understand that he had been speaking to them about the Father. They do not understand because they choose not. Because they do not listen. Because they are not listening. Talagang hindi natin mauunawaan kapag hindi talaga tayo nakikinig. Next verse. So Jesus said to them, okay. Jesus said to them, when you have lifted up the Son of Man, then you will know that I am He. I am the Messiah. I am the Christ. I am the light of the world. I am the living water. I am the bread of life. I am the good shepherd. At alam niyo po ba, nung siya po ay naipako sa krus, di ba? Anong sabi ng mga nakapaligid? Anong sabi ng mga soldiers? Truly, He is the Christ. Sipin niyo po, ang haba po ng patience na binigay ni Jesus dito sa kanila. At sabi niya, then you will know that I am He, and that I do nothing on my own authority, but I speak just as the Father taught me. Verse 29, and He who sent me is with me. He has not left me alone. I want you to notice that word, He has not left me alone. Kasi alam nyo, sa Great Commission, yan din ang pinangako ni Jesus sa mga sumusunod sa Kanya. Hindi niya sila iiwan. Ang taong gumagawa ng kalooban ng Panginoon, hindi siya iiwanan ng Diyos. Palapakan natin ng Lord. Hindi siya iniwan. Sabi niya, For I always do the things that are pleasing to Him. As He was saying these things, many believe in Him. Dito naman mayroong magandang turn. Si Jesus hindi tumigil sa pagtuturo. Alam niyang malapit na siyang lumisan sa mundo. Kailangan niyang maipakilala ang kanyang sarili, pero hindi siya nadadakip at ipapatay. Dahil hindi pa panahon, pero nagpakilala ang Panginoon. Kaya ang sabi, He came, pero dinisown siya ng mga tao sa paligid niya. Pero dito sabi niya, many, may mga sumampalataya. Marami sa kanila ang sumampalataya sa Kanya. And I pray na dito tayo. Wala tayo sa John 6:66. Nasa John 8:30 tayo. Can I hear amen? 8:30 na. Wala na sa 6:66. Amen? Sabi dito, many believe in Him. Marami daw ang sumampalataya sa Kanya. At ano ang sinabi ni Jesus sa mga sumampalataya sa Kanya? Ano ang mensahe niya? At dapat nating baunin ito sa lahat ng mga sumasampalataya. Verse 31, so Jesus said to the Jews who had believed Him. Ano ang mensahe niya? Hindi niya sinabing, I will go away, you will seek me, you will not find me, and you will die in your sins. Yun po ba ang sinabi niya? No. Yun po sa mga hindi sumasampalataya. Sa mga sumasampalataya, sabi niya, if you abide in my word, you are truly my disciples. Those who listen and obey. Yung nagpapatuloy ay tunay na tagasunod niya. Yung nagpapatuloy sa salita niya ay tunay na disciple ni Jesus. And it is a blessing to be called disciple of the Lord Jesus. Kasi alam niyo po ba, kabaliktaran nun na pag-aaralan natin next week sa John chapter 8? Kung hindi ka disciple ni Jesus, ikaw ay anak ni Satanas. That's it. That's the word of God. And we have to grasp this truth. We have to receive itong mga salita na ito na maaring sa atin, karne, tanggapin natin ito. Maaring sa atin parang, wow,
Pinaalalahanan ako ng Panginoon ngayon na He is the light and I have to give up this habit na nasa kadiliman. Huwag ka nang mag-resist sa Panginoon. Can I hear amen? Do not resist. Huwag mo nang i-justify ang lie at sabing, white lie naman yun eh. Do not justify na maliit lang naman yun. Hindi na mapapansin yun. Live in the light. Jesus is the light of the world. Anong mensahe niya sa sumasampalataya? If you abide in my word, you are truly my disciples. And disciples, gusto ko pong iwanan pa itong Matthew 28:19 to 20. Disciples, let us go. Sabi niya, go therefore and make disciples of all nations. You are a disciple, you must go and make disciples also of all nations. Hindi niya sinabing, go and this person, turuan mo maging follower ng isang political leader. Go and do this. No. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Teaching them. Si Jesus hindi po tumigil magturo. Huwag po tayong tumigil magturo, magpaalala. Kahit na isa, dalawang verse, mabaon natin ngayon, sabihin natin sa mahal natin sa buhay, Mama, Lola, brother, sister, alam mo ba, I'd like to share with you John chapter 6, verse 23, or Romans 6:23. Sorry. John 3:16, gusto kong ituro yan sa iyo ngayon. Teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. He is always with us. Sa nanlamig ang pag-ibig sa Diyos, nasilaw tayo ng mundo, ng sistema. Parang nasunod ko yung sistema ng mundo recently. Get out. Live in the light. Walk in the light. Amen? Surrender everything to the Lord. And now, remain in His Word. And you, remember, you are a disciple of the Lord Jesus. Go and make disciples also. Be the light in this dark world. Shine for Jesus. Can you hear amen? Amen. Let's stand and let's sing this song for Jesus. Oh, what love. How can it be from that cross you look at me. oh what love poured out for me? What a beautiful love. Oh, what love. How can it be from that cross you look at me? Oh, what love poured out for me. What a beautiful love. Let us reflect on the love of Jesus first. Let us bow down our head and think about His love. That our Lord Jesus, He gave His life on the cross upang tayo po ay mapatawad at mapalaya sa ating kasalanan. And let us acknowledge who He is in our lives. Pwede ba nating banggitin sa Kanya kung sino siya sa ating buhay? Can we express our love to Him? Sige po, sabihin mo sa Kanya, Jesus, You are my Savior. Jesus, I believe in You. Jesus, You are my King. Jesus, You are the Master of my life. Jesus, You are my Redeemer. Jesus, You are the light of the world, and thank You. Niliwanagan Niyo po ang aking isipan. Jesus, thank You. Pinalaya mo ako sa aking
guilt and shame sa aking mga kasalanan. Jesus, thank you dahil meron akong kapayapaan ngayon. Jesus, thank you, meron akong pag-asa. Mapayapa ang aking isipan ngayon dahil alam ko kung saan ako papunta. Thank you, Lord, sa mga pangako mo. Thank you for the eternal life. Thank you for the spiritual blessings, Lord. Thank you. Ginawa mo akong tagasunod po ninyo. Thank you, Lord. Napakabuti po ninyo. Salamat sa biyaya mo. Salamat sa pananampalataya na galing sa inyo. Yes, Jesus. And let us lift up our hands to the Lord. Lord, dalangin po namin ngayong umaga na ang pamilya po namin ay maglilingkod sa inyo at sasampalataya sa inyo. Dalangin namin ang aming mga kaibigan, O Diyos. Sila po, O Diyos, ay kilalanin ka na kanilang tagapagligtas. Sila'y sumamba sa inyo. Makilala ka nila, Panginoon, ikaw ang aming mabuting pastol na hindi magpapabaya sa amin. Yes, Lord. And Lord, I pray for my brothers and sisters. Kung meron pa po, Panginoon, meron pang nagbibigay sa amin ng kadiliman sa aming buhay, isinusuko namin ang lahat ngayon umaga. We surrender everything to you. At lahat ng aming kaba at takot sa kinabukasan, Panginoon, idinudulog namin sa inyo. Payapain niyo po kami. Yes, God. Na sa inyo, Panginoon, may buhay na walang hanggan. Sa inyo, may kasiguraduhan ang aming kaligtasan. Thank you. We love you, Jesus. We thank you for your grace. We thank you for your beautiful love in our lives. At samahan niyo po kami sa buong linggo. Bigyan niyo kami ng proteksyon. Bigyan niyo kami ng tagumpay. Magliwanag po kami sa aming tahanan, sa aming paaralan, Lord, sa aming pinagtatrabahuan, sa lahat ng aming pupuntahan, dala-dala namin ang pag-ibig at liwanag mo. Yes, At sa iyo lamang ang papuri, Panginoon. In Jesus' name we pray. Everyone say Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay? And before you go to your small group, tell the person next to you, so good to see you, be the light. Alright? Walk in the light. God bless you.